Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Naku po, mahabaging Diyos. Meron palang nangyayari na pag-threat or pagbabanta sa buhay ni Emil Sumangil. Ito yung napaka-viral ngayon, napakasikat na broadcaster ng GMA. Si Emil Sumangil ang unang nag-interview kay alias Totoy. Kaya naisiwalat at kumalat sa social media lahat ng istasyon ay humiram ng video kay Emil Sumangil para may balita ang mga pangyayaring ito, which is hindi nagustuhan ng mastermind, di ba? Kaya ang asawa nito ay humiling sa atin, sa lahat ng Pilipino, na ipagdasal ang proteksyon ng Diyos kay Emil dahil meron ng banta sa buhay nito. Kawawa naman ang ating idol. Alright, para sa detalyadong balita ay narito ang ating mga kaibigan sa vlogging, si Teacher Popong at si Batang Manila 2Hits. Nanghiram tayo ng video para atin magawa ng reaksyon. Atin pakinggan at panoorin. Ang asawa ng 24 oras anchor na si Emil Sumangil ay hayagang nanawagan ng panalangin dahil sa lumalaking pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang asawa. Sa mga social media post na binanggit ng Pep.ph at Bandera, ibinahagi niya ang kanyang pangamba kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon na kinahaharap ng veteranong mamamahayag. So natatakot po sila sa kaligtasan kasi ang lumalabas mga kababayan na mastermind di umano na itinuro ni alias Totoy ay isa pong big time, isa pong bilyonaryo, isa pong makapangyarihan, isa pong ma-impluensyang tao. Marami ang nababahala sa kaligtasan ngayon ng seasoned broadcast journalist at 24 oras anchor na si Emil Sumangil. Ito ay kasunod ng sunod-sunod niyang ulat at panayam kay Julie Dondon Patidongan o alias Totoy tungkol sa mga nalalaman umano nito sa pagkawala ng mga sabongero mula pa noong Enero 2022. Napanood ang series of reports ni Emil tungkol sa maselang isyong ito sa 24 oras at iba pang news programs ng GMA nitong mga nakalipas na araw. At ito ang matindi, si Emil ang naging instrumento kaya nalaman ng publiko ang kwento tungkol sa mga naglawong sabongero at di umano ito'y itinapon. Yung mga bangkay ay itinapon sa Taal Lake. Sana sabing panayam. Kasi in-interview niya itong si alias Totoy. Siya ang kauna-unahang nag-interview kay alias Totoy kaya naglabasan na po itong mga revelations. At marami pong mga netizens ang nagbigay po ng suporta dito kay Emil Sumangil. Magbasa lang po tayo ng ilang komento dito Okay, at bago pa yan, kapatid na Batang Manila 2Hits, ay atin muna bigyan ng reaksyon kung bakit mayroong banta ngayon sa buhay ni Emil Sumangil. Sino nga ba ang mga nagbabanta na ito, ang nagtitreat sa kanyang buhay? Well, marami yan, pero ang utak pa rin yan ay ang mastermind ng sabungero, ng missing sabungero. Yung pinaka-utak, pinaka-dulo talaga, pinaka nasa itaas. Pero ang mahirap kasi nito, kasi marami siyang galamay, di ba? Meron siyang mga hawak na mga iskalawags na bigla ka na lang damputin, naka-uniforme pa, di ba? Grabe. Mga alagad ng batas ng PNP ay ginawang mga di ba, mga taga-kuha, mga taga-sundo, taga-dukot dahil sa utos ng makapangyarihang negosyanteng Chikwa. Hindi na natin banggitin ang pangalan, marami namang Chikwa, di ba? Kaya ang threat na ito ay napakadelikado dahil nga alam natin na isang utos lang ng mastermind, di ba? Ay hindi na makakalabas ng GMA si Emil Sumangil kasi talagang anuhin yan, di ba? Kaya sana naman ay atin ipagdasal sa Panginoon na sana ang mga anghel ng Panginoon ay ipadala sa likuran ni Emil Sumangil sa tagiliran, sa kanyang harapan, na mayroong mga anghel na hindi nakikita na nagbibigay sa kanya ng kalasag o ng shield na hindi siya matatamaan kung anumang mga ipupukol sa kanya. Diba, yun na lang ang magawa natin, ang ipagdasal.
Alright, balik tayo kay Batang Manila Tweets. Ang ating sama-samang panalangin sa kaligtasan ni Emil, whistleblower, bawat pamilya ng mga sabongero, tagapagbalita at sa lahat ng humiling ng hustisya ay napakahalaga. Hilingin po natin ang pag-iingat ng Diyos sa kanila at manaignawa ang katotohanan at maparusahan ng tunay na may sala. Alam natin ang lahat ay may hangganan at katarungan, nawa ang mangimabaw sa bawat sinisiil. Okay, super halatado na ang kalaban, napaka-guilty na. Praying for your safety, Sir Emil. God will protect you and your family. Grabe, sa ngalan ng pera kaya pumatay ng tao. Sana mawakasan na ang masasamang tao na yan, kung sino man yan. Ito pa mga kababayan, may nagtatanong din, why him, why not the station? Okay, so sagutin natin yan ha. Bakit hindi ang istasyon ang babanatan ng mga sindikato? Well, ang sagot dyan, ang mayari ng istasyon ay malaking tao rin yan. At baka kakumpari lang, di ba? Baka kaibigan ng mastermind. Kaya hindi niya galawin yan. Yung galawin niya ay yung gumagawa ng interview. Walang iba kundi ang ating idol. Kasi mga 5 video na yata nagawa ko sa mga interview ni Emil Sumangil na binigyan ko rin ng reaksyon. Kaya mayroong utang na loob ako kay Emil Sumangil dahil sa kanyang katapangan ay lumabas ang mga video na ito na kumakalat ngayon sa social media, ginagamit rin ng ibang TV station. Kaya galit na galit si Chikwa Kumukunot yung noon ng Chikwa at saka yung buhok niya sa harapan natatanggal, di ba? Napapanot siya napapanort ang mastermind dahil sa problemang ibinigay ni Emil Sumangil. Dahil sa mga interview at lumabas ang katotohanan, di ba? Dahil nagkaroon ng pag-uusap ang pinaka star witness, ang whistleblower at ang isang batikang broadcaster, at ang nangyari ay sumabog sa social media at nalaman ng buong mundo ang malagim na katotohanan sa nangyayaring sabongero issue. Hindi na natin banggitin yung nangyari. Napakalagim. Napakagrabe talaga. First time in the history na ganyan. Na kahit mga kadaver na ay pinagbutas-butas pa daw ang mga tiyan para hindi lulubo kapag nasa tubig, hindi lulutang. Kaya pinagbutas-butas, grabe. Ang mga tiyan wala na nga yung tao, sinisira mo pa yung katawan. Sa batas ng Diyos, talaga, kontra yan ng Diyos talaga. Kaya ang mga karma sa mga gumagawa niyan, sa mga inutusan, lalo na yung talagang gumawa, di ba? Bakit naman nagpabayad siya kay Inchik, kay Chikwa? Bakit tumanggap ng ganong trabaho kahit malaking bigay? Yung inaano mo tao Okay lang kung manok yun. So itong mga galamay na ito ng Chikwa ay napakahalang ng mga kaluluwa. Mas demonyo pa ito kay Satanas Grabe. Kaya nahuli na Nasa detention center na ng PNP ang 15 unipirmadong iskalawags. Kaya yun na lang ang dapat torturin nila doon. Ni General Torre. Yun ang pakantahin. At kapag ituro yung Inchik na panot, na makintab na yung ulo at kumunot na yung noo dahil sa problema niya kay Emil Sumangil sa pagsisiwalat ng mga balita. Kapag yun ang ituro wala nang ano-ano, di ba? Diretso na, automatic na ang paghuli. Ganyan yan. Kaya para sa mga broadcaster na katulad ni Emil Sumangil ay mag-ingat kayo at palaging magdasal dahil ang ating Panginoon lamang ang tanging hindi nakikitang kalasag or shield or protection sa ating araw-araw na ginagawa. Alright mga kababayan, ako magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa aking mga followers. Maraming salamat at ingat din kayo. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para makatulong din kayo sa akin at sa ibang mamamayan. Hanggang sa muli, paalam and God bless the Philippines.